Bahagi ng Fertilizer Fund ang pagbibigay ng libreng pataba para sa mga magsasaka. Pero sa COA report noong 2005, ilan sa mga barangay na dapat na nakatanggap ng pataba o kagamitan sa bukid. Kung hindi man kulang, hindi naman nakatanggap. Sa file report ng Reporter's Notebook, isang barangay captain ang umamin na 80 bote lang ng fertilizer ang kanilang natanggap mula sa orihinal na listahan na mahigit 700 na botelya. Yung natanggap ko na bottles, pero ang nakalagay lang dyan, mayroong, ano bang ilalagay ko, Ileno sabi ko. Tapos, wala pang number of bottles doon. Sabi ko, bakit? Bakit kayo nagpapapirma sa? Hindi, for lang security namin yun. Ayon sa Senate report ukol sa Fertilizer Fund, overpricing din ang nangyari ng pagbili sa mga pataba. Kada bote nito na nagkakahalaga ng 100 to 180 pesos ay prenesyuhan ng 1,000 at 500 piso kada bote. If I remember correctly, hindi naman ginagamit yung fertilizer na yan sa rice and corn, no? Which is the backbone of the agricultural sector. Bukod dito, ayon sa Senate report, masasabing double corruption din daw ang nangyari sa mga pataba dahil bukod sa overpricing, ayon sa mga testimonya sa Senado, ay hindi rin daw puro ang fertilizers. May halo itong tubig. Hindi rin matunton ng kumpanya na pinagbilhan ng nasabing pataba. Ang Castle Rock Construction, wala itong permit mula sa DTI o Department of Trade and Industry upang pasukin ang pagbebenta ng pataba. Ang huling kumpanya, ang pinakamalaking supplier, ang Feshan Philippines. Nakarehistro ito bilang medical supplier na nagsimula lamang sa negosyo ng pataba noong 2004. Sa ngayon, wala na rin daw itong office address. Ayon pa sa COA report noong 2004, pinagkalooban ng 48.2 million pesos ang mga NGO na People's Organization for Progress and Development Foundation o POPDFI at Philippine Social Development Foundation o PSDFI. Sa taong 2005 naman, ayon din sa COA report, 843 million pesos ang ibinigay ng Department of Agriculture sa 18 NGO. Minsan nang pinasyala ng Reporter's Notebook ang mga address ng ilang NGO na nabigyan ng pondo. Residential townhomes ang inabutan namin sa address ng Bukid Panglao Foundation, tumanggap ng 26 million pesos para sa programa. Ang masaganang mga Bukirin Foundation naman ay isang residential home na pag-aari ni Felicita Chan. Ayon kay Mrs. Chan, 6 na taon na sila sa lugar na iyon. Ngayon lang namin, ma'am, narinig yung masaganang Bukirin. In your presence. Bukod dito, lingid din sa kaalaman ng karamihan, parte lang ang 728 million pesos ng mahigit 2 bilyong piso na pondo para sa Ginintuang Masaganang Ani o GMA project na inilabas noong 2004 panahon ng eleksyon. It involves not only DA funds of 728 million for the year 2004, but also some other funds from other government agencies like sa Department of Agrarian Reform, Marcos Wealth, etc., which amount to almost 2.8 billion pesos. Ngunit ang pinakamalaking kontrobersya sa lahat ay ang pag-amin ni dating DA Secretary Domingo Panganiban na wala sa record ng Farm Inputs and Implements Program ang Fertilizer Fund. Wala raw kahit isang proyekto na siyang magsusuporta na mayroong Fertilizer Fund na proyekto ang departamento. Sa ngayon, nakasampa na ang kaso ng Fertilizer Fund scam sa Ombudsman, ngunit maraming dismayado sa bagal ng pag-andar nito. Hindi lang frustrated, no? Lantaran ko nang sinasabi na nagtataksil sa kanyang katungkulan si Ombudswoman Gutierrez dahil lumalabas na talagang tuluyan niyang binaon sa limot itong investigasyon kay Jokjok Bulante. Nasa preliminary investigation pa lang ang Ombudsman ukol sa kasong ito. Hindi raw kasi naging madali ang pag-usad ng kaso ng Fertilizer Fund. Ito pong kasong ito ay napakalawak eh. Ito po ang tinatawag na fertilizer scam. At ang nalolooban po nito ay 17 rehiyon. Halos buong Pilipinas na. Dagdag pa ng Ombudsman, may nakahanda na silang kaso na isasampa sa sinasabing utak nito, si Jokjok Bulante. Kahit may investigasyon na raw ukol dito ang Senado, may sarili silang pamamaraan na kailangang sundin.
Meron din po kaming proseso dito. Pero yung mga report ng Senate investigation ng COA, yun po'y ipinadala sa aming fact-finding investigators. At yun ay mga naging basihan din ng kanilang pagsasaliksik sa kasong ito. Hindi rin maalis sa isipan ng karamihan na maaaring naimpluwensyahan ng palasyo si Ombudsman Merceditas Gutierrez. Si Gutierrez ang namumuno ngayon ng Office of the Ombudsman. Siya ang nagbuo ng Task Force Abono, ang nanguna sa investigasyon ng fertilizer fund scam. Kung ako naman ang nasa Malacanang at darating na si Jokjok Bulante, talaga namang matataranta ako, no? Ngunit para sa Ombudsman, hindi raw sila maaaring impluwensyahan ng Malacanang. Wala po. Kasi ito pong aming tanggapan, ito'y independent, autonomous, at wala itong sinisino. Ngunit ang pagbabalik daw ni Bulante mula sa Amerika ay wala rin naman daw maitutulong sa pag-usad ng kaso. Walang mangyayari dito sa Jokjok Bulante kung hindi gumalaw ang gobyerno. Lalong-lalong na kung ang gobyerno, kontrolado niya ang mga institutions of justice. I'm referring to the Department of Justice, to the Office of the Ombudsman. Pag hindi gumalaw yung dalawang yan, parang nagbakasyon lang si Bulante sa Amerika. Sa ngayon, nagsimula na ang anihan. Patuloy pa rin ang problema sa krisis ng pagkain. Ang palaki ng palaki na gastusin sa bukid. Ang maliit na pondo na sana'y nakalaan para sa mga magsasaka ang isa sa mga inaasahan sana ni Mang Rodolfo. Mahigit 20 taon na siyang magsasaka. Mahal ang binibili namin. Pero ang palay, mura. Doon kami talo eh. Biro may pataba wala 2,000. Ang palay kamukha natin, napakamura ang palay. Paano kami nga abanto? Ang kaso ng katiwalian sa ating bansa ay lumang tugtugin na. Ngunit sana'y huwag nating iwalang bahala na sa bawat piso na ninanakaw sa ating kabanang bayan, ang mga tulad ni Mang Rodolfo ang magbibigay ng kabayaran. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nakascoop kayo sa Reporter